At magbabasa po tayo sa Galatians chapter 4, verse 1 hanggang 7. Galatians chapter 4, verse 1 hanggang 7. Sabi po ng amen ang nakakita na. Amen. Yan, mukhang mabilis na, no? Sige po, sundan niyo po ako sa pagbabasa. Ito po ang sinasabi sa Galatians chapter 4, verse 1 hanggang 7. What I am saying is that as long as the heir is a child, he is no different from a slave. Although he owns the whole estate, he is subject to guardians and trustees until the time set by his father. So also, when we were children, we were in slavery under the basic principles of the world. But when the time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under law, to redeem those under law, that we might receive the full rights as of sons. Because you are sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts, the Spirit who calls out, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son, and since you are a son, God made you also an heir. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa iyong banal na presensya na kasama namin. At alam po namin na kumikilos sa aming kalagitnaan. Dalangin ko po sa pag-aaral namin ng iyong salita. Buksan mo ang puso at isipan ng buhay ng bawat isa sa oras na ito. At palakasin mo ang aming pananampalataya. Tingnan namin, Lord, sa aming pag-aaralan ngayon kung sino ka at kung ano ang ginawa mo sa buhay namin. At Lord, magkaroon kami ng puso na nagpapakumbaba at puso na handang magpasalamat at magpasakop sa iyo. Lord, gamitin niyo po ang iyong lingkod at itago mo sa iyong likuran upang ikaw ang siyang mahayag. Salamat po sa iyong biyaya sa umagang ito. Salamat po. Kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Yan, patuloy po tayo ngayon sa pag-aaral sa Book of Galatians at tayo po ngayon ay nasa chapter 4 na. Amen? Marami po ba tayo natututunan? Alam ko po na siyempre, minsan talaga pag nag-aaral, parang nakaka-boring. Amen po ba? Kaya nga, pero tawag doon, para hindi tayo maboring o para hindi tayo mainit, ay buhayin natin kung ano yung pinaka-principle na itinuturo sa atin ng ating pinag-aaralan. Amen po ba? Sabi nga no, napakarami na nating nadaanan na pinag-aaralan dito sa Galatians at lahat ay tumutukoy no, sa ginawa ng ating Panginoong Jesus sa atin tungkol sa ating kaligtasan. Amen po ba? Ayan. So ngayon naman, ang pag-uusapan natin ngayon ay kung ano ang katayuan ng isang Kristiyano. O tinatawag na position. Sabi niyo nga po, position. Position. Ayan, napakahalaga po na alam natin ang ating position bilang mga mananampalataya. Amen po ba? Amen. Ayan. So sabi nga dito sa istorya, dito sa tawag doon sa Book of Galatians, mababasa natin dito na yung mga Judaizers, no? Kasi nga 'di ba, dililit nila yung mga Christian sa Galatians. Amen. Nililit nila uli yung mga Christian sa Galatians na tinatawag na legalism. Pag sinabi po natin legalism, ibig sabihin, yung buhay nila sila ay malaya, pero ngayon parang meron mga pinapagawang mga bagay. Especially yung tinatawag na observing the law. Amen po ba? So sabi niya one of the tragedies of legalism, yan, is that it gives appearance of spiritual maturity, yan, when in reality, it leads to believer, or it leads a person away from God. It leads a person to trust himself and not to trust God. So alam naman po natin, ano ba ang ibang word sa legalism? Alam niyo po, tradition. Okay? Nakukuha natin? So sinabi rito, ang mga Judaizers, ang tinuturo nila ngayon ay bumalik ang mga mananampalataya sa pag-observe sa law. Amen po ba? Ano nga ba ang sinabi kanina? Alam niyo po, pag ginagawa natin, sino po rito yung tanong ko na lang, yung dati gumagawa ng mga iba't ibang traditions. Amen. Di ba po, parang it makes you feel good? Amen po ba? It makes you na sinasabi mo parang ang banal-banal mo. Tama? O hindi?
Kaya nga, di ba, ang daming gumagawa kasi pakaramdam nila, pag ginagawa nila yung mga tradisyon, ay, salamat, nahuhugasan ng kasalanan. Amen po ba? At marami pang iba. Kaya nga sinabi, no, ang tragedy ng legalism, it gives appearance of spiritual maturity. Ibig sabihin, habang ginagawa mo, parang ang banal mo, parang ang lapit mo sa Panginoon, parang yung ginagawa mo, pinapagawa ng Lord, pero ano to? Parang lang. Parang lang. Sabi nga, no, it leads a person or a believer away from God. And it leads a person or a believer to trust in himself. Amen po ba? At hindi ngayon sa anong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. So sabi dyan the Galatian Christians, like most believers, gusto nilang lumago. Gusto nilang, tawag doon, lumalim ang kanilang pagkakilala sa Panginoong Jesucristo, o yung sinasabi, gusto nilang mag-mature as Christians. Naniniwala ba kayo doon? Ayan. Sabi nga but they were going about in the wrong way. Ibig sabihin, marami sa atin, kahit sa present day natin ngayon, gusto mapalapit sa Panginoon. Sige nga, sino rito, taas ang kamay, na gusto mapalapit sa Panginoon? Amen. Di ba, lahat naman, kahit sinong tanungin mo dyan, pag sinabi mo gusto mo mapalapit sa Panginoon, oo. Kaya nga ako nagaganito eh. Kaya nga ako ginagawa ko ito eh. Kaya nga ako nagaganito eh. May kanya-kanyang paraan, may kanya-kanyang dahilan. Amen po ba? Pero sinabi rito, tama ang kanilang motibo. Yan. Upang screen. Tama ang kanilang motibo, pero mali ang kanilang pamamaraan. Amen po ba? Alam niyo po, natatandaan ko sa SOS, pag ako po yung nag-share ako about dun sa belief based on God's Word, lagi ko ginagawang example ito yung sinasabi na standard ng Panginoon. Ayan, gusto ko lang i-share sa inyo saglit. Halimbawa po, nag-crave ako ng tuyo at sinangag. Ayan. Simple lang po ba, tuyo at sinangag? Yes. So ngayon pumasok ako sa isang restaurant kasi alam ko may tuyo at sinangag sila. At pag upo ko, lumapit sila, sir, ano pong, welcome po, sir. Sabi ko lang, alam niyo po, sir, meron po kami bestseller dito. Yan, sabi, lechon, masarap. Lechon, tapos seafood, at kung ano-ano yung kanilang ino-offer sa akin. Pero ang sabi ko lang sa kanila, gusto ko lang ng sinangag at tuyo. So, hindi, sir, gusto namin talaga, sir, gusto namin matikman nyo eh. Kung ano yung bestseller namin. Kung ano yung binibili lagi na kung sino ang pumapasok dito. So, ihain nila. Sa tingin nyo po ba, kakainin ko? Ang totoo po, pwede kong kainin, pero hindi ako nasasatisfy. At malaki rin ang posibilidad na hindi ko kainin. Bakit? Kasi hindi yun ang gusto ko. Amen po ba? Ganun ang nangyayari sa mga tao pagdating sa paglapit sa Diyos. Maraming ginagawa ang mga tao na sa isip nila ay maganda, sa isip nila ay tama, sa isip nila ay nakakatuwa sa mata ng tao, kaya nakakatuwa na rin sa mata ng Diyos. Pero ang totoo, sa harapan ng Diyos, ito ay hindi katanggap-tanggap. Amen po ba? Naunawaan natin yung tinatawag na minsan, yung way ng traditions, yung way ng legalism, kung ano po yung nangyayari. So sabi nga po, dahil ang mga mananampalataya sa Galacia ay gusto nilang lumago, gusto nilang lumapit sa Panginoon, pero yung merong katuruan na pinapasok sa kanila na mali. Amen po ba? So ngayon, si Apostle Pablo, ito kanya ngayon ay nilalabanan. Ito ngayon ay kanyang hinaharap. Dahil imbis na ang mga Kristiyano sa panahon na yun ay lumago, ang mga Kristiyano sa panahon ngayon ay mapalapit sa Panginoon, ang mangyayari sila ay mapapalayo. At sa dulo, anong mangyayari? Ang kanilang pananampalataya ay maaaring mawala. Amen po ba? Dangerous po, So sabi nga, itong experience nila noon ay hindi rin naman naiiba sa panahon natin ngayon.
marami ngayon, sabi nga, maraming mga grupo ngayon na meron yung tinatawag na legalistic movements. Pag sinabing legalistic movements, ang dami nilang mga tradition. Sabi ko nga, dito na lang sa San Jose, no? Sa lugar lang ng Batangas, no? Ang dami ritong tradition. No? Ang dami ritong mga dapat gawin. Ang dami ritong mga para lang sabi yung identity ng pagiging San Joseñans ay nasa iyo. Amen po ba? Sabi ko ayoko na magbanggit ang anumang grupo o anumang religion, pero alam na natin yun. Alam na natin yun. So sabi nga ang dami ngayon, bakit nga ba yung ginagawa? Kasi kinuhope nila sila ay maging better Christians. Amen po. Kinuhope nila na sila ay maging better Christians. Sabi nga ang motibo nila ay tama, pero ang pamamaraan nila ay mali. So, sa tingin nyo ba okay na yun? Na meron kang motibong tama, pero mali ang pamamaraan? Hindi po. Hindi po. Kailangan kung ang motibo mo ay tama, tama rin ang iyong pamamaraan. Amen po ba? Pero mahirap din naman na tama ang pamamaraan, pero mali ang motibo. So dapat laging align. Tama ang motibo, tama ang pamamaraan. Amen po. So, eto ngayon, ang nangyayari kasi, merong isang pangyayari sa isang Kristiyano, pag-uusapan natin. Ito yung pag-uusapan natin. Na may nangyayari sa isang Kristiyano o sa ating mga mananampalataya na hindi natin may experience o yung mga taga-Galatia, hindi nila may experience kung sila ay mamumuhay sa legalism. Okay po? So, merong binanggit sa Apostle Pablo dito na dapat nilang maunawaan kung ano nga ba ang kanilang position. Sabi nyo nga ulit, position. Position. Yan, kung ano ang position ng isang mananampalataya sa harapan ng Diyos na hindi mo ma-experience, hindi mo ma-exercise kung ikaw ay babalik sa traditions. Amen po ba? So, ang tanong ko ngayon, ready na po ba ang bawat isa? Ready na ba tayo? Yan. Introduction pa lang pala yun. Ayan, So, siyempre, pinigbigyan ko ng introduction para mas malinaw. Kumbaga yung pintuan, pag binigyan natin ng susi, hindi naman yun yung susi doon, hindi tayo makakapasok. Amen po ba? So, meron tayong introduction para malinaw ang ating pagpasok sa ating pag-aaralan. So, sinabi nga po dito, sige po, ang ating po pag-aaralan ay may pamagat po na, ayan. Basahin po natin sabay-sabay, 1, 2, 3. Adoption to sonship. Ayan, binasa natin sa Galatians chapter 4, verse 1 hanggang 7. So, unang bagay po, pinaliwanag ni Apostle Pablo sa mga taga-Galatians. Sige na. Ayan. Unang bagay ay yung tinatawag na our adoption. Ayan. Pag sinabi mong adoption, ito po yung isa sa blessings na natatanggap ng isang Kristiyano kapag tayo po ay napabilang sa pamilya ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So, siguro kung isipin natin yung adoption ngayon, tawag doon yung adoption ngayon, di ba, yung hindi mo matatawag na adoption ang isang bata kapag nandiyan nakita mo, ay ang cute. Tapos kinuha mo, inuwi mo na sa bahay, tapos sabi mo, adopted ko po yan. Actually, meron pong proseso ang adoption. Meron po akong kalala na tawag doon, talagang sinusulong niya po ang mag-adapt ang bawat pamilya. Kasi sabi niya, mas marami pa ngayon na nag-a-adapt ng mga pusa, aso, kaysa sa mga tao. Amen? Bakit talaga katwiran ng mga fur daddies o fur families? Kasi sabi nila, ang aso loyal, hindi ka sasaktan. Ang pusa loyal, hindi ka sasaktan. Pero ang tao, pag lumaki yan, susungayin na pa yan. Ayun yung katwiran nila. Pero, hindi. Ang tao ay mahalaga sa harapan ng Panginoon. Hindi mo yan maile-level sa napakabait na aso. Kahit gano'n pa kasama ang tao, hindi mo pwede sabihin mas maigi ang aso. Amen. Kaya, grabe, Hindi ko pinatatamaan si Ate Ruth. Wala na kasi yan Pero ayun po yung nangyayari kasi ngayon. Yung pastor na ito, binibigyan sulong niya ang adoption. Bakit? Kasi ang nag-a-adopt ngayon, LGBTQ. Ang mga bata napupunta sa parehas lalaki na magulang na hindi dapat nangyayari.
napupunta sa parehas babae na magulang. Kaya sinasabi ng mga Kristiyano, gumising tayo. Kung hindi kayo nakakaanak, i-consider nyo na mag-adapt ng bata. At meron namang proseso. Titingnan naman kung kaya nyo o kung para sa inyo. Amen? Kaysa isipin nyo, kukuha na lang ako ng aso. Hindi po. Amen po ba? Ba't po ba napasok adoption? Kasi pag-usapan adoption, di ba? So, ang isang Kristiyano po, hindi po tayo napabilang sa pamilya ng Panginoon dahil sa adoption. Okay? Napabilang tayo sa pamilya ng Kristiyano o sa pamilya ng Panginoon sa tinatawag na regeneration. Ano nga ba yung regeneration? Ito yung nangyari na we are being born again. Amen po ba? Na tayo ay pinanganak na muli. Saan po? Spiritual. Yun. Very good. So ngayon, nung tayo ay napanganak na sa pamilya ng Panginoon, we are children of God. At pag sinabi pang children of God, tayo ngayon ay pag bagong Kristiyano ka, ikaw ay spiritual baby. Amen po ba? Na kailangang lumago. Na kailangang gradually ay mag-mature. But then, ang usapan ngayon, pag sinabing adoption, iba to. Sige na. Pag sinabi pong adoption, hindi yan tungkol dun sa ikaw ay children of God. Ang adoption po sa New Testament, ang usapan po dyan ay ano ang iyong position. Naunawaan natin? Kung ano, sabi nga, ikaw ngayon ay anak na ng Diyos, pero ano yung position mo? Sinasabi niyan, it has to do with our standing in the family of God. Sabi nga, we are not little children, pero pag sinabing adoption, ang katumbas mo, ikaw ay isang tulad ng adult son. So walang usapan dito kung sinong babae o lalaki. Ang usapan dito, basta ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay tinuturing na adult son. Nakukuha natin? Because adoption talks about our, ano ulit? Position. Gusto kong maunawaan natin to, parang nag-aaral tayo ngayon. Kasi kailangan maunawaan natin para alam natin kung ano, paano tayo ang harap sa ating Diyos Ama. So sabi na nalabas as adult son with the privilege of sonship. Ayan. Sige na. Ayan. Sabi nga po dito, no, every child of God is automatically placed into the family as a son. And as a son, sabi niya, no, he has all the legal rights and privileges of a son. Ano pong ibig sabihin nun? Kapag ikaw ay sinabing adopted, meron ba dito no, na may nakita ba kayo ng adopted pero hindi pwede pamanahan? Di ba hindi? Ang isang bata, pag legally adopted, kung anong meron ng magulang, kahit hindi niya yun, tawag doon yung hindi niya nanay, o tatay talaga, kung ano yung meron sila, karapatan din ng adopted son. Amen po ba? O adopted daughter. So sinasabi dyan, every child of God is automatically placed in the family as a, ano daw po? As a son. And as a son, he has all the legal rights and privileges of a son. Anong ibig sabihin po nun? When a sinner trusts Christ and is saved, as far as his condition is concerned, sinabi nga po dyan, ano, tayo ay napabilang na sa pamilya ng Panginoon. But as far as our position concerned, tayo ngayon ay meron pong access sa anumang ipagkakaloob ng Diyos bilang kanyang anak. Amen po ba? Hindi lang basta bilang anak, kundi tinatawag doon, adult son. Naalala niyo po ba yung istorya ng prodigal son? Sino po nakakaalala? Amen. Di ba yung prodigal son, nung pabalik na siya, ano sinabi niya? Babalik ako sa tahanan ng tatay ko bilang ano daw? Alipin. Kahit alipin na lamang siya. Nasa isip na alipin siya, pero ang nasa isip ng tatay niya at ang katotohanan dahil anak siya, siya ay tagapagmana pa rin. Kahit na kinuha niya na yung mana niya, hindi na tinignan ng tatay yun. Ang tinignan pa rin, siya ay anak. Amen po ba? So, ano yung danger kayo ng legalism? Pag legalism, parang ang nangyayari sa atin, yung parang utak ng prodigal son. Parang ang pagharap natin sa Diyos, para tayo mga alipin. Para tayong
Sabi nga mamaya pag-usapan natin, pero dapat ang utak natin ngayon ay unawaan natin that we are adopted. Ibig sabihin, ang position natin sa harapan ng Diyos ay we are His sons. Amen po ba? So mamaya pag-usapan natin kung ano ba pag sinabing son. Sige na. Meron pa ba? So we enter God's family by, ano daw po? Regeneration. But we enjoy God's family by adoption. Kung hindi mo mauunawaan yung word na adoption, hindi mo ma-enjoy kung ano yung para sa iyo. Sabi dyan, the Christian does not have to wait to begin enjoying the spiritual riches he has in Christ. Bakit? Kasi nung tayo ay tinuring na anak ng Diyos, ibig sabihin tayo ay kasamang tagapagmana ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi mo yun kailangang antayin. Kasi ano nga sinasabi? Kasi ang position mo ay kailangan mo na yung tanggapin. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Ayan, alam ko, parang malalim ano, pero gusto ko makuha natin yung word na position. Sabi nyo nga po ulit, position. Position. Ang position ng isang Kristiyano ngayon. Kasi, kung babalik tayo sa mga tradition, mahirap po. Nakakalimutan natin kung anong position natin. Nakakalimutan natin kung ano tayo sa harapan ng Diyos. Nakakalimutan natin kung ano ang ginawa sa atin ng Panginoon. Kaya ngayon, pasok po tayo sa tatlong bagay na pinalakay ni Apostle Pablo tungkol sa adoption. Ano nga ba muna ang kalagayan natin before we were adopted? Ayan. We were, ano daw po? We were children in bondage. Basahan po natin muna ang verse 1 hanggang 3. What I am saying is that as long as the heir is a child, he is no different from a slave. Although he owns the whole estate, he is subject to guardians and trustees until the time set by his father. So also, when we were children, we were in slavery under the basic principles of the world. Magbibigay po muna ako ng tawag doon ng konteksto. Sa sinabi po dito na Apostle Pablo, ang tinutukoy niya po ay tungkol doon sa mga anak ng mga Romano. Okay? Anak ng mga Romano. Sa kanila pong custom, kahit na ang pinakamataas na leader sa Romano ay may anak. Ayan, may anak. Hanggat bata po iyan, sabi nga no matter how wealthy yung magulang o yung tatay ng anak, yung infant po ay tinuturing siyang child. Ibig sabihin, kahit bata siya, hindi niya may enjoy yung wealth. Hindi niya may enjoy yung wealth. Siguro sa panahon natin ngayon, pag bata, pinanganak sa mayaman, nai-enjoy. Tama po ba? Pero sa custom ng mga Romans, hindi po. Bakit hindi niya ma-enjoy yung wealth? Kasi habang bata po yung anak ng isang Romano, meron pong alipin na mag-aalaga dyan. At yung alipin nila, tinatawag yun na guardian. At sabi nga po, yung anak na yun, maipapantay siya sa isang alipin. Bakit? Kasi yung magulang, uutusan yung guardian, at yung guardian, uutusan ang anak. Amen po ba? Nakuha natin sa tradisyon ng mga Romano. Ganun sa kanila. So sabi nga dyan kahit na napakayaman ng isang bata, pero dahil sa kanyang kalagayan, hindi niya yon ma-access lahat. Siya ay katulad din ng isang slave. Amen? Bakit nga ba yung natukoy ni Apostle Pablo? Kasi kung babalik po tayo sa chapter 3, napag-usapan po yung tungkol sa law. Balik na naman tayo sa law. Alam niyo po, ang law, sinabi dito sa chapter 3, sa latter parts, katulad siya ng isang guardian. Amen? Nakuha natin? Sige po. Sabi doon, ang law ay katulad ng isang guardian. Habang ikaw ay sumusunod sa law, ibig sabihin, kapag ikaw ay sumusunod sa law, ay hindi mo na-access ang fullness ng dapat para sa iyo. Bakit? Kasi ang gawain ng law, ikaw ay panatiliin sa isang kalagayan lamang. Nakukuha natin? So, ibig sabihin, they are like slave. Kaya nga sinasabi nito ni Apostol Pablo, tayo ay pinalaya na ng Panginoon. Tayo ay pinalaya ng Panginoon, pero bakit bumabalik kayo ngayon sa law? Dahil pinalaya kayo ng Panginoon, alam nyo dapat na kayo ay adopted na ng Lord. Ang inyong position ngayon ay, ano daw po? We are sons of God.
At may access tayo sa lahat. Pero bakit kayo babalik ngayon sa law? Na kayo ay parang namumuhay na isang tulad ng alipin. Nakukuha po natin. Sabi nga po, ang sino man na gusto mamuhay o magbigay ng kaluguran sa Lord sa pamamagitan ng law, ay namumuhay na tulad ng isang alipin. Hindi mo ginagawa kung ano yung posisyon mo. Hindi mo natitingnan kung ano ang posisyon mo. Ibig sabihin daw nun, ang isang tao na gumagawa ng legalism, hindi siya talaga lumalago. Nagiging stagnant. Amen po? Nakukuha ba natin? Ayan. So alam ko, ngayong umaga, parang yung pinag-aaralan natin, pero parang mabigat medyo. Pero gusto ko, pinagpipray ko makuha natin. Sinabi nga legalism then is not a step towards maturity. O yung paggawa mo ng tawag doon, sinasabuhay mo ang batas, para magkaroon ka ng kaluguran sa harapan ng Lord, hindi yung steps towards maturity. Ang katotohanan daw po, ito ay step backward. Imbis na lumalago ka, ikaw ay hindi. Papalit. Sabi nga the law was not God's final revelation. It was but preparation for the final revelation in Christ. Sabi nga po, kung sino man yung namuhay tungkol dun sa batas, ang gawain kasi nun para makita nila ang kanilang pangangailangan ng ng tagapagligtas. Para dumating sa puso nila at sa isipan nila na kailangan nila ng tagapagligtas. Kasi nga, ang gawain ng batas o ng law sa panahon na yon ay hindi para pabanalin ka, kundi ipakita sa iyo na ikaw ay makasalanan at nangangailangan ka ng tagapagligtas. So, pasok ngayon tayo sa number 2. Sige na, meron pa ba? Sige, sa dulo. Sabi nga when under the law, children are in bondage and not sons enjoying liberty. Kung sinabing liberty, kalayaan. So, number 2 tayo. Pero bago natin pag-aralan number 2, basahin ko muna yung verse 4 and 5. Ito po sinasabi, but when the time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under law, to redeem those under law that we might receive the full rights of sons. Ayan. Sige na. Pangalawang ginawa po ng Lord, God did, redeem us. So the expression that the fullness of time, di ba sinabi doon, the fullness of the time, it refers to the time when the world was providently ready for the birth of the Savior. So, nabanggit nga po kasi dito, sa verse 4, sinabi rito, but when the time had fully come, God sent His Son. Ibig sabihin, ang law, guardian. Ang law, guardian. Ibig sabihin, binabantayan ang mga Hudyo hanggat hindi pa pinapanganak ang Mesaya. Ulitin ko po, sa panahon nila, ang law, ang naging guardian nila, hanggat hindi pa pinapanganak ang Mesaya. Amen po ba? So, ngayon, pinanganak na yung Mesaya at namatay na sa krus ng Kalbaryo kasi tinupad na ang law. Ano yung pinapatingin ngayon dito ni Apostol Pablo? Kung ang law guardian, habang inaantay ang Mesaya, ngayon dumating na ang Mesaya, ang tanong ko, kailangan pa ba nito ng guardian o hindi na? Sino pong sasagot ng kailangan pa? Sino pong nagsasagot na hindi na? Amen. Ang sagot po, hindi na. Bakit? Kasi kaya nga may law, pine-prepare sa pagdating. Ngayon dumating na, tinupad na nung dumating, so bakit ka pa babalik? Nakuha natin, naunawaan natin, dahil sa pagdating ni Kristo ngayon, sa kanyang ginawa, ang position mo na ngayon, ikaw ay anak. Ikaw ay son. Amen po ba? So kung babalik ka rito sa guardian,
Para kang si Henry C, pero nagtatrabaho ka sa construction. Anak ka ni Henry C, kasi nagtatrabaho ka sa construction. Bumabalik ka. Imbis na ni-enjoy mo yung yaman ni Henry C, dahil anak ka, is ini-enjoy mo pa ngayon magpala. Amen po ba? Nakukuha natin? Bumabalik ka pa doon, pinapahirapan mo sarili mo, ginagawa mong slave. Yung sarili mo, samantalang ikaw ay pinalaya na at binigyan ka ng posisyon bilang anak ng Diyos. Na meron kang access sa lahat ng pagpapala ng Panginoon. Pero yung sinasabi na Apostle Pablo sa kanila, bakit kailangan yung bumalik dito? Ito na ang posisyon nyo. Amen po ba? Which is sa atin din ngayon. Ang kailangan walang manampalataya. Kilalanin na ikaw ay anak ng Diyos. At kapag tumawag ka sa Panginoon, huwag mo nang isipin, kailangan gawin ko pa to, para lang maging okay ako sa harapan ng Lord. No! Habakan mo lang na ako'y pinatawad ng Lord, ako'y binago niya, ako ngayon ay tuloy niyang anak. Kaya meron akong posisyon na pag lumapit ako sa Kanya, as His son, as His adopted, yung position ko, tatanggap ako ng pagpapala. Amen po ba? Pwede ba palakpakan natin ito sa bagay na yun? Kailangan maunawaan natin. Kasi bisan, di ba, parang lalapit ka sa Panginoon, nahiya ka pa. Sino rito yung nahiya pa sa Lord? Siguro mahiya tayo pag may kasalanan talaga tayo. Natural lang yun. No, pero sa paglapit mo sa Panginoon, kailangan meron kang full confidence na ikaw ay anak niya. Amen po ba? Hindi mo na iisipin na kailangan ganito para lang maging okay ako sa harapan ng Lord. Hindi. May posisyon ka na sa harapan ng Diyos. Tayuan mo yung posisyon mo, pananampalatayaan mo yung posisyon mo as His son. Amen po ba? So kung pag-usapan pa po natin. Yan. Pero bago po yan, meron lang tayong konting kwento. Alam niyo po, napakatalino ng Diyos. Alam ng Lord ang ginagawa niya. Kasi alam niyo po, no, yung sinabi nito, the fullness of time, ang kapanakan ng ating Panginoong Jesucristo ay well-planned. Sabi niyo nga po, well-planned. Talagang pinaghandaan ng Diyos. No? Talagang maayos ang lahat. Bakit? Kasi po, ayon po sa pag-aaral, nung ang Romano po ang namuno na, nung sila po ay nasa power, napakaganda po lang nangyari. Nagkaroon po ng access sa halos lahat ng lugar, lahat ng mga bansa, city. Amen po? Bakit? Kasi ito ay preparation para kumalat ang salita ng Diyos. Alam niyo po, at ito rin yung panahon na sila ay nag-aantay ng deliverer. Ang mga tao, ang mga bansa na nasakop ng Romanos, lahat sila ay nag-iisip tungkol sa magiging tagapagligtas nila. Kaso nga lang, ang way ng tagapagligtas nila ay yung sa gera. Amen? Pero lahat sila, open sila sa kung sino ang pwedeng tagapagligtas. Kaya yung time na yon, nung si Jesus pinanganak at si Jesus ay sinare ng mga mananampalataya, open sila lahat tungkol sa deliverer. Amen po ba? At pagdating naman po sa language, ayan, sa language, nagkaroon po ng isang lengguwahe. Ano po yung word sa, ano po ang language sa tawag doon sa New Testament? Greek. Greek. Kaya nga po ang New Testament ay, ang original nito ay sa Greek. Amen po ba? Ano pong ibig sabihin nun? Hindi mahirap sabihin o ipahayag ang salita ng Lord kasi walang language barrier. Amen po ba? Ibig sabihin, pag kinausap ko yung taga dun sa ibang bansa, dahil access nga, dahil sila ay under sa Romans, pag kinausap ko, Greek din. Amen po ba? So nakita niyo po yung kagalingan ng Lord, na yung fullness of time, hindi siya pinanganak ang ating Panginoong Yesus sana merong kaguluhan. Hindi pinanganak ating Panginoong Yesus na iba-iba ang lingwahe. Hindi pinanganak ang Panginoong Yesus na merong tawag doon, hirap sa pag-access sa iba't ibang lugar. Ibig sabihin po, well-planned. Kaya nga yung tinatawag na fullness of time. Ano ngayon ang tinuturo sa atin dito, mga kapatid, sa buhay mo? Yung inaantay mo, yung pinag-i-pray mo, antayin mo yung fullness of time. Antayin mo yung panahon na hinahanda ng Panginoon kasi walang makakapigil kapag panahon mo na yan. Tanggapin yan. Amen po ba?
Naisingit lang natin, pero ayun kasi, ito sinabing fullness of time. Mayroong panahon ng Panginoon sa iba't ibang bagay. No? May panahon siyang hinanda sa bawat isa sa atin. Kung paano niyang hinanda ang pagdating ng ating Panginoong Heso Kristo. Yan. Maganda ba? Yan. So, next. So, sabi dito, kaya nga po masasabi talaga natin na ang kapanganakan ng ating Panginoong Heso Kristo doon sa Bethlehem, aware ba lahat? Sa Bethlehem pinanganak si Lord? Yan. Hindi sa Davao. Sa Bethlehem. Ayan ano? Hindi yan aksidente. It was an appointment. Jesus came, ano daw po? In the fullness of the time. Ayun po yung panahon na kailangan talagang ipanganak ang ating tagapagligtas. So sabi nito Paul now explains why Jesus came. Ano daw po ba ang bakit dumating ating Panginoong Hesus? To redeem that were under the law. So kailangan nang i-redeem kung sino yung mga nasa guardian. Amen po. Para sila ngayon ay maging malaya. Para sila ngayon ay maging kabahagi ng pamilya ng Diyos at magkaroon sila ng tinatawag na position. Amen po ba? Yan. So, sige na. Meron pa yan eh. Sabi nga, to redeem is, ano daw po? To set free by paying a price. Jesus came to set us free. So, to go back in the law is to undo the very work of Christ on the cross. Kung babalik ka sa legalism, kung babalik ka sa mga tradition, lalo na sa panahon nila, kung babalik sila doon, parang pinapawalang visa nila ang ginawa ni Jesus Christ. Kaya nga sinabi ito, He did not purchase us to make us slaves, but to be sons. Amen po ba? So alam mo na ba ngayon kung anong position mo sa harapan ng Lord? Amen. Sa pamilya ng Diyos? Ikaw ay sons of God. Amen po ba? Ayan. So pag-usapan naman natin ngayon, kung tayo ay sons and heirs of God at hindi slave. Sige na. Pero babasahin ko muna verse 6 hanggang 7. Ito ang sinasabi sa verse 6. Because you are sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts. The Spirit who calls out, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son. And since you are a son, God made you also an heir. Ano ibig sabihin? Dahil ikaw ngayon ay anak, ikaw ay tagapagmana. Ikaw daw ay tagapagmana. Praise God! Pakpahan naman natin ang Lord. Withdraw na lang na. Sabi natin. Pwedeng withdraw sa panalangin. Now we are sons and heirs, not as slaves. Sige na. Iisa-isahin natin yan. Una, the son has the same nature as the father, but the slave does not. Di ba sinabi niyan dahil tinanggap natin ang Panginoon, pinagkaloob niya sa atin ang banal na Espiritu Santo. Sabi nga when we trust Christ, the Holy Spirit comes to live within us. Nasa iba ang banal na Espiritu Santo? Amen. Panampalatayanan mo yan kasi sinabi yan. And this means we are partakers of the divine nature. Ano ibig sabihin ng partakers of the divine nature? Diba? Doon tayo ay tawag doon sa baptism, ang nangyari? Nung namatay si Kristo, nung nilubog tayo, namatay ating lumang pagkatao, nung iunahan tayo ay muling nabuhay. Amen, sa Espiritu. At tinanggap natin ang banal na Espiritu Santo. Kasi nga, kailangan natin tanggapin ang banal na Espiritu Santo kasi sinabi rin sa salita ng Lord, hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. Litikos, hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. Kaya nga sinabi ng Apostol Pablo, di ba? Sabi niya, yung ayaw niyang gawin, yun ang ginagawa niya. At yung gusto niyang gawin, yun ang hindi niya magawa. Amen po? Kaya kailangan natin ng banal na Espiritu Santo. Bakit? Kasi ang banal na Espiritu Santo ang magbabago sa atin. Para magkaroon tayo ng tinatawag na nature of our Father. O yung tinatawag na ano yan? Sino kayo makakatanda? Letter C. Christ likeness.
Amen? Bilang mga Kristiyano, huwag mawala sa atin yung word na Christ likeness. The Son has the same nature as the Father. Sa atin ngayon, posible. Bakit? Kasi tinanggap natin ang banal na Espiritu Santo at ang banal na Espiritu Santo ang magtuturo sa atin sa mga balik-baliko natin. Ang banal na Espiritu Santo ang magtutuwid. Kaya naman, nagkakaroon tayo ngayon ng nature na katulad ng ating Father. Pero alam niyo po ba, but the slave does not. Pwede bang sabihin mo, uy, yung katulong mo, kamukha mo. Iba na yun, kasi tatay ko yung katulong. Kapatid ko pala. No? Sa panahon nila, sa pananamit pa lang, iba na ang pananamit ng slave, iba ang pananamit ng master. Amen po ba? Kaya, kahit kailan, kung babalik tayo sa kautusan, kinakategorize natin ang sarili natin as slave. Amen po ba? And ang kautusan, sabi nga no, it will not put God's character in you. Ang kautusan, hindi yan mag-i-input sa'yo ng righteousness. Hindi yan mag-i-input sa'yo na ikaw ay malinis. Amen? Kasi alam naman natin kung ano ang gawain ng kautusan. Malinaw po ba? Sabi nga no, the law could never give a person God's nature within. All it could do was to reveal the person is desperate need for God's nature. So when the believer goes back into the law, he is denying the very divine nature within him. No? Kapag bumabalik ka sa mga tradition, pinapaniwala mo yung banal na espiritu nasa iyo. Bakit? Kasi bumabalik ka na yung self-righteousness na tinatawag. Na ginagawa mo sa sarili mong kaparahanan. Amen po ba? So, sino dito ang malaya? Sino dito ang anak ng Lord? Hindi na tayo slave. Amen po ba? Pangalawa, the son, ano daw po, has a father, while the slave has a master. Paliwanag ko pa ba? Di ba, sinabi nga, no? Sinabi rito, kung sa atin ang Espiritu Santo, tinuturuan tayo ng Espiritu Santo ngayon na tumawag sa ating Diyos Ama ng Abba, Father. Bakit tayo tinuturuan ng banal na Espiritu Santo na tumawag sa ating Diyos Ama ng Abba, Father? Kasi ayun na ang kalagayan natin. We do not call God our Master God. Ang tawag natin sa Kanya, Abba, Father. Bakit? Kasi hindi na tayo slave. We are His Son. Amen po ba? Sabi nga no servant could ever say to his master, Father. Amen? When the sinner trusts Christ, he receives the Holy Spirit within, and the Spirit tells that he is the child of God. Ang banal na Espiritu Santo na ngayon ay nagpapatunay na tayo ay anak ng Diyos. Kaya nga, in response, kapag tumawag ka ngayon sa panalangin, humingi ka ng tulong, hindi mo sinasabing, Master, help me. Ano sinasabi mo? Father God, help me. Amen po ba? Kaya nga, sinasabi lagi, He is a Father to the fatherless. Ang ating Diyos. Kaya nga, we are not slave, we are sons. Because the son has a father while the slave has a master. Next. The son obeys, ano daw po? Out of love. While the slave obeys out of fear. Ito po ang pinagkaiba ng sumusunod sa batas. Ba't ka sumusunod sa batas? Kasi ayaw mong, maparusahan. Yan. Tingin po kayo sa akin, magandang part to. Kaya ka sumusunod sa batas kasi ayaw mong maparusahan. Amen? Amen. Pero kapag ikaw ay sumusunod sa Diyos, out of love, bakit? Kasi gusto mo siyang mabigay ng parangal. Iba po yung takot kang maparusahan, iba po yung sinasabing gusto mong parangalan ng Diyos. Amen. Paano kung nawala na yung takot? Hindi gagawin mo na lang kung anong gusto mo. Kasi sinabi nun sa Bible, pwede ka magkaroon ng callous heart. Alam niyo yung callous heart? Alam niyo yung, ano ba yun sa Tagalog? Kalyo.
Sino dito yung nagkakalyo na? Di ba wala ka maramdaman? Ang isang tao na namumuhay lang sumusunod siya dahil sa takot, pwedeng mawala yung takot. Kasi pwedeng tumigas ang ulo. At pwedeng ang puso ay magkaroon ng callous heart. Amen po ba? At pag nangyari na yun, wala nang takot. Hindi mo nakikilalanin ka siyang master. Pero kapag ikaw ay sumusunod sa Diyos out of love, dahil ikaw ay anak, ang gusto mo, matuwa ang ama mo. Gusto mo, malugod ang ama mo. Amen po ba? Ayun yung pinagkakaiba na hindi tayo gumagawa ng mabuti para tayo ay maligtas. Gumagawa tayo ng mabuti dahil gusto natin mabigyan ng parangal ang ating Diyos. Malinaw po ba yun? I pray malinaw sa bawat isa yun. Kasi sinabi na naman ni Jesus di ba? Na if you love me, you will obey what I have commanded. Amen po ba? Sino rin kayo magmamahal sa Panginoon? Amen. Sino rin kayo nagmamahal sa Diyos? Amen. Tandaan mo, ang pagsunod mo sa Kanya ay hindi para ikaw ay maligtas o hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamahal mo sa Kanya. Na nais mo siyang mabigyan ng kagalakan, nais mo ang Diyos ay malugod. Amen po ba? Mabigyan ng kaluwan, hatian. Amen po ba? Amen. Pwede po ba yun? Amen. Para habang ikaw ay namumuhay, ang laging nasa puso at isipan mo, Lord, gagawin ko to kasi gusto ko mapangiti ka. Kasi Lord, ayokong, kung isipin ko lang sa tao, ayokong kumukulot yung noon mo. Ayoko na, baka napapanot ka dahil sa stress. Di ba ganun ba? Amen? Amen. Kundi Lord, kasi gusto ko matuwa ka. Gusto ko malahati at malugod ka. Amen po ba? I pray itong letter C na to nag-struck sa atin. Now, we obey out of love and not out of fear. Amen. Amen po ba? Amen. Letter D. The son, ano daw po, is rich, while the slave is poor. Sino dito yung nakakuha ng katulong, tapos nalaman mong bilyonaryo pa sa'yo? Sabi, ma'am, sira na po yung washing machine niyo, ma'am. Bibilan ko po kayo, ma'am. Automatic pa, ma'am. Wala kang pambili. Wala namang ganun, di ba? Kasi ang totoo, no, ang master mayaman. No, kung ikaw ay anak, mayaman ka rin. Pero kapag ikaw ay slave, automatic ikaw ay mahirap. Kaya ang nangangamuhan eh. Ano pang ibig sabihin yan? We are both, tayo ay anak at tagapagmana. Sino rin tagapagmana ng Diyos? Amen. And since we are adopted, now placed as adult son in the family, we may begin drawing on our inheritance. Ano ibig sabihin? Dahil ikaw ngayon ay anak at tagapagmana, kapatid, pwede mo nang gamitin yung mga pagpapala o yung mana na para sa iyo. No, ayaw nyo? Pwede na natin gamitin. Ibig sabihin, God has made available for us yung mga pagpapala na yon, yung mga tagapagmana natin. Ano nga ba yun? Mga example, the riches of God's grace. Ano po? The riches of God's grace. The riches of His glory. The riches of His goodness. And the riches of His wisdom. And all the riches of God are found in Christ Jesus. Ano ibig sabihin mga kapatid? We have all the access to God's blessings. May access tayo sa yaman, mapagpapala ng ating Ama. Amen po ba? At kapag tayo ay, ang posisyon natin, nilitingnan natin as bilang son, kapatid, kaya nasasabi natin, we are rich. Amen po ba? Na kahit ang pera mo, 10 piso lang, you are rich. Mas mayaman ka pa dun sa napakayaman tao pero walang Panginoon sa buhay. Amen? Kailangan maunawaan natin yun. Kaya wag kang magmaktol. Kung ang posisyon mo ngayon, ito lang. Na parang kumikita na ako 10,000 kada buwan. Samantalang Lord, yung hindi nagkikilala sa'yo, may bahay, may lupa.
Temporary lang yun. Yung pagpapala sa'yo ng Lord, biyag doon sa kayang hawakan, biyag doon sa kayang makita. Grabe ang riches na binibigay sa'yo ng Panginoon. At higit sa lahat, yung riches na makasama mo, Lord, wala nang kapantay yun. Amen? Kaya nga tayo mga Kristiyano, tayo mga anak ng Lord, ang pinakamayaman. Amen? Parang ayaw nyo. Amen? Hallelujah. At ang maganda pa dyan, kaya ka rin pagyamanin ng Lord kahit dito sa mundo. But then, ang purpose ay hindi for accumulation, ang purpose ay for redistribution. Anong ibig sabihin, Pastor? Ikaw ay maging daluyan ng pagpapala. Amen po ba? Pwede ba palakpakan natin ng Lord? Kaya nga ang mga Kristyano, siyempre, sabi mo, mayaman ako eh. Hindi ko kailangan ng kotse, hindi ko kailangan ng bahay. Hindi naman tayo ganun mag-isip. Amen? Baka mawalan ka naman ng pangarap sa buhay. Na mamamatay na lang ako. Hindi. Tinuturuan din tayo ng Panginoon na sa bawat pagpapalang tatanggapin mo dito sa lupa, mga material, magamit mo all for His glory. Amen po ba? Kaya kung sino man ang pagyamanin ng Panginoon dito, I pray, I bless, ang pagkapalang yan ay dumaloy. Sa pamilya mo, sa sino man nangangailangan, sa iglesia na kinabibilangan. Amen po ba? Bakit? Kasi habang bukas ang palad mo, dadaloy at dadaloy ang pagpapala. Sinabi rin sa salita ng Lord, hindi hayaan na maubusan ang taong nagiging daluyan ng pagpapala. Kasi, bakit hindi niya hayaang maubusan? Kasi, habang siya ay nagbibigay, habang siya pinagpapala, mas marami siyang napagbibigay. Yan. Amen po ba? So, mayaman ba tayo? Amen. Kaya huwag tayo mamuhay sa tradisyon o sa mga tayuan mo kung ano ang pagkatawag sa'yo ng Lord, kung ano ngayon ang posisyon mo. Ikaw ay anak ng Diyos. Amen po ba? Kaya mamaya kung may lumabas dyan, ang lakad na rin na. Huwag naman, baka katapilo. Ibig sabihin lang, alam mo na ngayon, ang stand mo, I am son of God. Daughter of God. Ibig sabihin, I am adopted. Ibig sabihin yung posisyon ko, tagapagmana ko. Amen po ba? Hallelujah. Yes! Nakuha na! Amen! And lastly, the son has a future while the servant does not. Wala pong amo na, siguro meron man, bibilang lang na pinag-iisipan nila yung future nung tawag din nung slave nila. Pero napakalinaw po na kapag ikaw ay anak, meron magandang plano sa'yo. Amen po ba? Siguro balik tayo sa Jeremiah 29 verse 11. Sino po nakakabisado? Kabi nito? 1, 2, 3, go! I know the plans I have for you. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you Although ang konteksto po niyan ay pangako ng Diyos, plano ng Diyos sa mga Israelita na sila ay nasa captives. Amen. Pero yung principle, kuhain natin yung principle. Siyempre naman, ang Lord pa, ang promise niya lang, ang plano niya lang sa mga Israelita, hindi sa lahat ng kanyang nilalang. The plans, ano daw? Are not the plans I have for you. Ibig sabihin, alam na ng Lord. Sa bawat isa sa atin, alam ng Lord, may nakalatag na ano daw po yung blueprint. Ayan. Sino dito yung mga engineer? Blueprint. No? For I know the plans I have for you. At binigyan pa ng diin, ano daw? Declares the Lord. Hindi, declares the prophet. Declared by Moses. Sabi yan, declares the Lord. At nakita niyo yung word na ginamit, declares. Past tense ba? Tapos na ba? Hindi. Sabihin, habang binabasa mo, present. Declares the Lord. Sabi yan, declares the Lord. Ano? Plans to prosper you. And not to harm you. Plans to give you a hope and a future. So ang isang anak, merong hinahandang future ang ating Diyos. Amen po ba? Pero kapag ikaw ay servant, ikaw ay slave, wala pong bigyan ka ng future. Baka may future sa'yo, o pag umidad to ng 30, tatanggalin ko na to. Kasi, okay, umidad to ng 50, mabagal na to, tatanggalin ko na, papalitan ko na. Ang sakit, ano? Pero kapag anak, pag sinabi ba, pag na 40 na to, hindi ko na to anak. Hindi
Hindi. Sasabihin yan, hanggat maaari kung anak ko to, patatapusin ko to ng pag-aaral. Hanggat maaari, itong anak ko gagabayan ko para makapag-asawa ng matino. Amen po ba? Hanggat maaari itong anak ko to, puproteksyonan ko to para hindi mapahamak. Amen po ba? Eh how much more? Isip na ng tao yun. Eh how much more ang magandang plano ng Diyos sa atin. At ang sinabi pa doon, hindi mo pa nai-imagine, hindi mo pa nakikita, hindi pa subagi sa isip mo ang pagpapala na nakanda para sa iyo. Amen po ba? Pwede ba palakpakan natin ng Lord? So tayuan mo ngayon ang posisyon mo bilang anak na mayroong magandang future ang Lord sa iyo, sa buhay natin. Kaya huwag kang mamuhay bilang isang alipin. Amen po ba? Nakuha natin? So ito ngayon yung tinutukoy niya Apostol Pablo sa mga taga-Galatians. Mga kapatid, sinabi na Apostol Pablo, huwag na kayong bumalik sa pamumuhay under the law. Kasi sa under the law, kayo ay tinuturing na isang alipin. Ibis ngayon na na-experience nyo na, nararanasan nyo na yung blessing na para sa inyo, ang ginagawa nyo ngayon, para gusto nyo paghirapan para makuha nyo. Pero ang totoo, hindi nyo makukuha. Bakit? Kasi tinuturing kayo alipin. Amen? Makita natin na ang alipin ay may kinalalagyan. Mayroong boundary. Pero kapag ikaw ay anak, lahat ng binigay ng Ama ay para sa iyo. Kaya ito ngayon ang sinasabi na po sa Pablo sa mga taga-Galatians, ito na ang posisyon nyo ngayon. Huwag nyo lang ibalik sa dati. We are adopted as sons of God. Which is applicable sa atin ngayon. Ito ang ating position. Mga kapatid, we have all the access for God's blessings. Amen po ba? Tayo ay lubos na pinagpala ng Diyos. At tayo ay tinuring ng kanyang anak. Si Kristo ay naipanganak. Si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay upang tayo ay mapabilang sa pamilya ng Diyos. At hindi lang basta bilang pamilya, kundi tagapagmana kasama ni Jesucristo. Amen po ba? Kaya ang tingin ko sa inyo ngayon, sa bawat sa atin, we are, tayo ay tagapagmana. Tayo ngayon dito ay mayaman sa biyaya ng Diyos. Amen po ba? Do we know our position now? Yes! Sa paglapit natin sa Diyos, we have that confidence. Not by ourselves, but because of what God did for us. Or what Jesus has done on the cross. Amen po ba? Pwede mo palakpakan natin ang Panginoon para sa natin tumayo.